Hi, good morning po sa ating lahat. I-discuss po natin ngayon ang 4PH housing program ng government. Alam ko marami pong nag-aabang ng updates sa 4PH. Ito po yung chance para magkaroon ng sariling bahay ang mga babayan natin na nasa low income earner category. Kasi po, 4PH, ito po yung programa ng gobyerno na kung saan ay sa mababang monthly payment ay sagot na po ng government through Pag-ibig and yung partnership ng Department of Human Settlement and Urban Development. Sagot po ng gobyerno yung certain portion ng ating magiging monthly amortization, kaya mas maliit lang din ang required salary. Para sa kalaman po ng karamihan sa atin, no, kailangan po natin maintindihan yung mga certain eligibility, yung mga qualifications, ano ba yung kailangan po nating malaman. Kasi hindi naman po, porket sinabing 4PH, ay qualified po ang lahat ng home buyers. Hindi rin naman po pag sinabi na mayroong sagot ang gobyerno sa ating mga monthly na babayaran ay totally sa loob ng habang panahon ay sagot na ng gobyerno. Hindi po ganon, no? Lilinawin po natin kung ano po ba yung cover po ng 4PH housing program. No? So, ito po yung expanded 4PH housing program. So, July 2025, nagkaroon po ng expanded 4PH housing program. Before, meron na pong 4PH housing program. Ito po ay proyekto ni BBM, no? Ang atin pong 4PH housing program. May kaibahan lang po ang dating 4PH housing program at yung expanded 4PH housing program. Para lang po magkaroon kayo ng idea, no? I-share ko po sa inyo. Sa previous po na 4PH housing program, naka-ano po ito, naka-coordinate sa mga local government unit, mga LGU, no? Sa mga munisipyo or city na nakakasakop, na kung saan ang atin pong mga pwedeng bumili o mag-avail ng 4PH housing program, mag-a-apply po muna sila sa mga LGU. No? Depende po kung ano po yung criteria nila doon. No? Bukod dyan, ang typical po kasi na interest rate ng Pag-ibig, no? Although mamaya ipapakita ko po yung illustration, ay 6.25% per year ang interest sa loob po ng 3 years na nakafix. Sa lumang 4PH housing program, out of 6.25%, pwede pong sagutin ng DHSUD o yung Department of Human Settlement and Urban Development ang 5%, no? 5% po ang sagot ng DHSUD. So meaning to say, nasa 1.25% na lang ang sagot ng isang home buyer. Pero ito po yung catch po nun. Nakadepende po ang subsidy ng gobyerno sa decrease ng interest rate sa pondo ng gobyerno. So, di ba, meron pong GAA. O, nakikita natin yan sa mga flood control program, no? Yung GAA, General Appropriations Act, no? Yung NEP, no? Yung National Expenditure Program. So, kung meron pong pondo ang gobyerno na nakalaan para sa housing, especially sa 4PH housing, dun lang po yung panahon na pwedeng masubsidize ang ating mga home buyer. Ganun po yung dating 4PH. So, meaning to say, kung may pondo ngayon ng gobyerno, tapyas yung 5%, 1.25% lang. Kung susunod na taon, walang pondo ang gobyerno na inilaan, babalik po sa original na 6%. So, ganun po ang sistema ng 4PH. Now, with the expanded 4PH housing program, ito po, merong kaibahan, no? Sa expanded 4PH housing program, sa 6.25%, binaba na po ng Pag-ibig into 3%. Meaning to say, si Pag-ibig na po ang sasagot ng 3.25. So 3% guarantee na interest rate ang ipapataw lang sa iyo ng Pag-ibig sa magiging housing loan mo. So yun po ang kaibahan, no? Para lang po sa ideya ng iba. So saan pa papasok ang subsidy ng gobyerno? Pag-ibig, of course, siyempre, government din naman ang Pag-ibig, pero sinigurado niya na hindi nakadepende sa GAA. Yung 3.25% kaltas. So 3% na lang ang kanyang interest rate. Now, bukod dyan, meron pang pwedeng additional subsidy na 2% from the DHSUD through the GAA, through the funding ng government. Kaya kung 3 na lang sa Pag-ibig,
at meron pang additional na subsidy na 2%, no, sa atin pong DHSUD, magiging 1% na lang. Pero yun nga, yung 2% na additional subsidy, nakadepende po sa pondo ng gobyerno. Kaya po kung may makikita kayo right now, no, na nag-offer po ng 4PH housing, yun pong nakikita natin na computation na monthly. Naka-ano po yun, naka 1%, na kung saan hindi po yun guaranteed yearly. No? So, hindi po yun guaranteed yearly. Nakadepende sa pondo ng gobyerno. Pero ganun pa man, malaki pa rin tulong yon, no? Yung bawas ng pag-ibig out of 6.25 ginawa na lang po na 3%. Now, sa atin pong expanded 4PH program, kung dati po na may proyekto ang gobyerno and then nako-course through LGU, ngayon po tinap na, no, nag-tap na ang government through the Pag-ibig sa mga housing developer. So meaning to say, yung mga housing developer na nag-o-offer o merong project na socialized housing, pwede na po sa 4PH housing program. Pero doon po sa socialized housing, kasi nga po may ceiling. Kapag po sa ating mga socialized subdivision project, 850,000 at up to 850,000 ang pwedeng i-loan. Up to 850,000. So meaning to say, ang ganito pong mga presyohan ng bahay ay sa mga socialized housing po talaga kapag ganito pong presyohan ng bahay, no? So ito po 'yon. 480,000 pag mga 22 square meter, no? Kapag po 24 square meter, 530. Pero po up to 32 square meter ay 850,000. Kaya po papansinin niyo, maximum po na 850,000. Kaya po yung ibang mga house type hindi po talaga papasok sa 4PH dahil po sa may ceiling lang, may limit lang po ang ating pong 4PH, no? 850,000 for house and lot, and kapag po mga condominium ay 1.8 million yung atin pong maximum ceiling. Sa lumang 4PH housing program, 6.25%. Ang sagot po niyan ay 5% sa DHSUD na hindi po sigurado. Pero sa expanded 4PH program, 3% na lang po ito, no? At pwede pang madagdagan ng 2% additional subsidy galing po sa DHSUD, which is nakadepende po sa GAA. So hindi po sigurado yung 1% lang. Ang pinakasigurado po ay 3%. Ano po ba yung criteria? Pang minimum wage earner lang ba ito? May income ceiling po ba pagdating sa ating sinasahod? Dito po sa ating expanded 4PH, kapag po nagtatrabaho kayo sa NCR, National Capital Region, dapat po below 47,000. Specifically, 47,000 po. No? May gutal, no? Pero hindi ko na po babanggitin yung gutal. Basta below 47,000 po tayo kung nagtatrabaho tayo sa NCR, pwede po tayong ma-qualify for the 4PH. No? At kung outside NCR naman po, below 34,000, pwede po tayong ma-qualify sa 4PH. Pero note lang sa atin pong mga kababayan, ang pinaka-criteria po dito yung first-time home owner, hindi po first-time home borrower. No? Ibig sabihin, first time mo na magkaroon talaga ng property. Kung meron ka ng property kagaya ng may NHA na nakapangalan sa iyo, meron ka na dating mana na nakapangalan sa iyo, hindi na po kayo pasok sa 4PH. As in, first time po dapat kayo na magiging homeowner. At kung mag-asawa kayo, isa lang po ang bilang kapag po sa expanded 4PH. First time homeowner. Dapat po first time homeowner ang atin pong eligible. At yung basic naman, no, active member. Ang kaibahan lang po ng expanded 4PH, active member with 12 months contribution only. Yung usual kasi na regular housing loan ay 24 months ang required contribution. Dito po hindi. And of course, same na po yung ano natin, qualification in comparison sa regular housing loan, not more than 65 years old at the time of application and not more than 70 at the time of loan maturity. O may capacity ka dapat to acquire and encumber real property, meaning to say, nasa legal age ka na, no? You pass the CI, no, the credit investigation and background investigation, no outstanding loan in arrears, no? Wala ka dapat mga unpaid na hindi updated o delinquent na mga monthly loan mo sa Pag-ibig. Wala dapat na foreclose. So, yun nga po, first time ka dapat na mag-housing loan.
Early bird promo ang Pag-ibig, no? First 30,000 borrower sa Pag-ibig po, no? Na first time homeowner dapat. So, nakalagay dito sa Pag-ibig, tingnan nyo sa Pag-ibig, no? 3% per annum interest rate for the first 10 years kung papasok kayo sa first 30,000 home buyers. Kaya lang, dito po kapag ang mga inabil ninyo through the developer ay pre-selling status, wala pong guarantee na mapapasok po kayo sa first 30,000. Pero kung hindi man po kayo mapasok, no? Pasok pa rin kayo sa 4PH pero instead na first 10 years na guaranteed na lower interest rate, first 5 years lang po kung hindi kayo papasok sa first 30,000. So, ibig sabihin, papasok naman po lahat. Ang question lang dyan ay, yung bang subsidy mo ay pang first 5 years o pang first 10 years. Pero note, kapag naglo-loan tayo, 30 years po ang loan term dyan. Meaning to say, 10 years out of 30 years, ang bawas lang ng gobyerno, ang may contribution ng gobyerno or subsidy ng gobyerno. Or kung sa first 5 years ka, 5 years out of 30. Meaning to say, pagkatapos ng 5 years, doon na ulit sa regular interest rate. No? After ng 10 years, kung napasok kayo sa first 30,000 home buyers, doon na sa regular ulit, interest rate. No? So, ganun po yun. Hindi po yun sa buong loan term na sagot po ng gobyerno. Ibig sabihin, yung pagbabayad natin ng bahay, sagot ng gobyerno yung portion ng binabayad natin. Kagaya po niyan, yung usual po natin ng mga housing project, dati 5K monthly. Kung through 4PH, nasa 2,800 lang to 3,000 kapag 1%. Meaning to say, nakatipid ka na ng 2,000 monthly, no? Yung 2,000 monthly na yun, sinasagot ng gobyerno. So, ibig sabihin ito, bonus lang natin ito na binibigyan tayo ng ganun ng gobyerno for the first 5 years or first 10 years, no? Kasi yung iba pwedeng sabihin, ba't hindi nila sagutin ng gobyerno lahat, no? Syempre, tayo naman ay nagtatrabaho at bahay naman talaga natin yon. Magpasalamat na tayo na merong itinutulong ang ating gobyerno, no? Kasi, syempre, yung pondo, hindi rin naman yun talaga, basta-basta na magkaroon ng pondo para dito, no? Pero dahil meron po tayong program na ganito, yun po ang advantage natin. Kung magtatanong yung iba, sir, pwede po bang corner unit or end unit? Pwede naman po yung mga corner at end unit na sa socialized housing. Kaya lang po malaki yung equity kasi 850,000 lang yung maximum. Meaning to say, kung let's say 1.4 million ang mga corner, ang mga kanto na mas malalaking lote, i-minus mo yung 850, so 1.4 minus 850, di mga 550,000 ang magiging down mo. Kasi nga 850 lang yung ceiling, no? Dito po, meron lang akong gusto pong i-emphasize dito, no? Okay, ito. All borrowers shall execute the deed of conditional sale. Ano po bang ibig sabihin ng deed of conditional sale? So, sa pagbili po ng property, no, sa kontrata, pag-enter into contract pala, no, pwede pong contract to sell or deed of conditional sale. Yung contract to sell, yun po yung CTS, and yung deed of conditional sale, yun po yung DCS. Yung contract to sell po, no, sa pagbili ng property, ganito po yun. Pagdating po sa title transfer, meaning to say, from the developer to buyer ang transfer ng title. Diretso na po yun, no? Pero kapag DCS or deed of conditional sale, from the developer to Pag-ibig, ang transfer, itatransfer muna ni developer kay Pag-ibig, and then kay Pag-ibig to home borrower after ng loan payment, after ma-fully paid. So, ibig sabihin, ililipat lang sa buyer ang titulo kapag na-fully paid na ang loan. Which is kung 30 years loan term at umabot ka ng 30 years, doon pa lang po ililipat sa iyo ang title. At usually, sagot na po yun ng buyer kapag po DCS. Unlike pag usual na contract to sell, kahit naka-loan pa yan, within 2 to 3 years from loan takeout, nililipat po yan ng developer to the buyer. At sagot ng developer, usually ang pagta-transfer ng title, unless otherwise stipulated na ikaw yung may sagot ng title. O para lang po alam ninyo yung kaibahan. At ang 4PH, naka-deed of conditional sale po ito. Meaning to say, ililipat po ang title kapag po fully paid na ang loan, which is after 20 years or 30 years, depende po sa inyo, no? Kung paabutin nyo po ng ganun. Kasi po pwede rin naman pong mag-apply to principal eventually, which is nandito naman po yan, no? Okay, ano po ba yung kulang natin dito? Ayun. Prepayment po pwede po yung apply to principal, nakalagay naman po dito. Tignan po natin dito ha. Accelerated payments.
Any amount in excess of the monthly amortization due shall be treated as advance amortization and shall be applied on the next amortization due date. So ito, ang ibig sabihin nito, kung halimbawa ang monthly mo ay let's say 3K monthly. Nagbayad ka ngayon ng 4K, no? So let's say ang due mo ay November. Yung 3K mo naka November. Pero yung sobra mo na 1K dahil 4K ang binayad mo, pang December na yon. So meaning to say, ang due mo na sa December ay 2K na lang kasi nagbayad ka ng advance ng 1K. Pero walang bawas po yun sa principal. Ito po yung gagawin ninyo. Kasi yung sinabi ko ng una, ito po ay advance po yung pagsobra. However, upon request of the borrower, and provided the amount to be applied is equivalent to at least one monthly amortization, said amounts shall be applied to the principal. So, ibig sabihin, ganito po, 3K ang monthly ninyo, no? Tapos, may additional 3K kayo na budget. Yung 3K pambayad ng regular monthly amortization, yung additional 3K ninyo, sasabihin po ninyo sa Pag-ibig na pang-apply to principal. Meaning to say, ibabawas po nila ng buo doon sa loan. Kasi yung 3K na binabayad po natin, interest po yung malaking portion doon. Hindi po na ibabawas ng buo sa loan. Yun po ang kagandahan ng applied to principal. Kung kanina, nag-advance ka ng sobra lang, nasakop na yung susunod na buwan mo, dito naman, pag nag-apply to principal ka, due mo pa rin sa susunod na buwan ng buo. No? So, ganun po ang apply to principal. So, panoorin nyo po yung mga video series ko ng Apply to Principal sa aking pong YouTube channel. Makikita nyo po dyan. Pumunta po kayo sa playlist and puntahan nyo po yung Apply to Principal. Anyway, may mga project po kami na sakop ng 4PH program at isa po dito yung Araw Town San Ildefonso na naubos po ang more than 1,000 units in just 1 month. No? Kanina nag-reopen, naubos po ulit. Ito po yung mga socialized townhouse. No? Ganito po itsura. Meron din po kami sa Brentwood Residences, Capas, Tarlac. And meron po kaming soon, even sa Sariaya, Candelaria, Quezon. I think magkakaroon din po yata sa Arayat, Pampanga. Para po sa mga nagtatanong na, Sir, wala po bang malapit? Ito po, meron kasing, cost price relationship, no? Analysis, no? Kumbaga, dahil 850 lang po ang ating maximum para sa 4PH. Saan po ba makakabili ng murang lupa ang mga housing developer para makapagpatayo ng mga socialized housing? Doon po ba sa malapit sa Metro Manila o sa medyo malayo na sa Metro Manila? Of course, sa medyo mas malalayo ang mas mura. Kaya po, pag maghahanap po talaga tayo ng 4PH, wala tayong mahahanap po na malapit. No? Mga regular housing loan po sa malalapit at mas matataas na. In fact, kapag po Bulacan, Santa Maria, Bulacan, mga 8K monthly na po dito. No, dapat sumusweldo ng 26K ang required salary. So, ganyan na po ang ang presyuhan na monthly payment po sa mas malalapit na area, no. Pero of course, syempre kung naghahanap tayo ng 2.5, 3K monthly, expect na po natin 'yon na medyo mas malalayo, no. Wala po talaga tayong makita sa malalapit po, no? So, anyway, ito po ang ating explanation for the 4PH housing program. I-recap ko lang, no, i-summarize ko lang para po sa kaalaman ng karamihan po sa atin, nang sa ganun ay maintindihan nating maigi. Kasi of course alam ko maraming ahente nagbebenta-benta po na even yung mga ahente ay hindi po well aware o fully aware sa sistema po ng 4PH housing program. Number 1, no, sa recap natin, first time home owner ka. As in first time mong magkakaroon ng sariling bahay na nakapangalan sa iyo. Hindi first time home borrower, ha? First time homeowner na mangungutang. Na first time mo ding mangutang, syempre, no? So, yun po ang criteria. So, kung mag-asawa kayo, isa lang po ang bilang ninyo. Pwede pa kayong bumili kung kayo ay mag-asawa po, pwede. Yung isa 4PH, no? Yung isa naman po regular housing loan. So, ganun po ang kaibahan. Pagdating sa sahod, pag OFW, wala pong income ceiling. Basta first time homeowner kayo, makaka-avail po kayo under 4PH. Kasi mga 8 to 10K lang naman ang required salary. Kung nagtatrabaho kayo sa Metro Manila, 47K and below, pwede na rin po kayo sa 4PH. Hindi na po ito pang minimum wage earner lang. Kung hindi, pati mga sumasahod ng mga 47 and below sa NCR o 34,000 and below outside NCR. And then, pwede nyo pang pwede pa kayong mag-request later on sa Pag-ibig ng home upgrade up to 100,000 na loan.
even po yung non-life insurance at yung EMF, yung estate management fee, pwede po i-tuck in yung sa loan. No? Tingnan nyo na lang po yung eligibility po ninyo pagdating dyan. At ano po ba yung kailangan nating maintindihan? May early bird promo ng Pag-ibig. First 30,000 home buyer, fixed 10 years. No? Sa first 10 years, 10 years lang po out of 30 years kung 30 years po yung kukuhanin ninyo. Kung hindi na makipasok sa first 30,000 home borrower, ay fixed 5 years. And note lang po yung interest rate, guaranteed na po yung 3% lang na interest rate. Tapos na po ng 3.25 sa Pag-ibig. And then may possible pa na additional subsidy from government na 2%. Kaya pwedeng maging 1% per year na lang. Pero note, after ng fixed 10 years or after fixed 5 years, balik na po ulit yan sa regular na monthly po ninyo na nakadepende kung ano na yung kalakaran ng pagpapautang ng interest rate sa panahon po na natapos nyo na yung fix. No? So, pwedeng bumalik na po doon. Ang advantage lang nito, mas maliit yung monthly mo during application, mas maliit yung required salary, magkakaroon ka na ng sariling bahay. Bumalik man po sa dating regular interest rate, at least meron ka ng sariling bahay at malamang tumaas na rin yung sweldo mo by that time, no? So, yun po yung kagandahan. At lumiit na rin yung loan mo by the time na matapos yung 5 years or 10 years, no? So, yun lang naman po, no? Pwede na kayong mag-apply through the developer. Of course, syempre, through the help of agents, kagaya po namin. At kung kayo po ay interested na para sa 4PH Housing Program, ay pwede po kayong mag-message dito po sa ating live or video o kung saan nyo man po nakita itong atin pong video right now.